Marami pong salamat Panginoon at welcome po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon sa inyo ay ang ating aralin sa MTV MLE 2, Quarter 3, Weeks 3 and 4, Belt number 31. Belt number 31, identify and use action words in simple tenses, present, past, future, with the help of time signals. Angkop na panahunan ng mga salitang kilos. Natutunan mo sa nakarang aralin ang tungkol sa mga elemento ng kwento tulad ng tauhan, tagpuan at banghay. Nagamit mo ang mga kaalamang ito sa pagbuo ng talatang nagsasalaysay. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa mga salitang kilos. Bibigyang kahulugan at halimbawa ang panahunan ng pandiwa sa tulong ng mga salitang nagpapahiwatig ng panahon. Tingnan mo ang bata sa unang larawan. Hindi pa niya na isasagawa ang kilos. Mag-i-ehersisyo pa siya. Tingnan muli siya sa ikalawang larawan. Sinasagawa na niya ang kilos. Nag-e-ehersisyo na siya. Tingnan muli siya sa ikatlong larawan. Naisagawa na niya ang kilos, nag-ehersisyo na siya. Tingnan mo ang batang lalaking ito sa unang larawan. Hindi pa niya naisasagawa ang kilos. Siya ay lulundag pa lamang. Tingnan siya sa sunod na larawan. Isinasagawa na niya ang kilos at siya ay lumulundag na. Tingnan siya sa ikatlong larawan. Natapos na niya ang kilos at siya ay lumundag na. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy at nagagamit mo ang mga salitang kilos ayon sa panahunang pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Bawat tao o batang katulad mo ay may kakayahang kumilos. Ano-ano ang kaya mong gawin o isakilos? Alam mo ba na pandiwa ang tawag sa mga salitang ito? Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig o nagpapakita ng kilos o galaw. Ito ay nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Basahin ang pangungusap tungkol sa larawan. Sumabay sa akin, ang bata ay nanonood ng aralin. Ano ba ang salitang may salungguhit? Tama, nanonood. Ito ba ay salitang kilos? Magaling. Ito ay nagpapakita ng kilos o galaw. Bilang isang bata, dapat na mag-aral kang mabuti para sa iyong kinabukasan. Mayroon tayong kasabihan na ang karunungan ay isang kayamanan. Hindi ito nakukuha ni numan, kaya't ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Muling sumabay sa akin sa pagbasa ng pangungusap. Si Eddie ay naglalaro. Ano ang salitang may salungguhit? Wasto, naglalaro. Nagpapakita ba ito ng kilos o galaw? Tama. Wasto ang iyong sinabi. Ngayon naman, ikaw ang bumasa ng pangungusap. Nabasa mo ba ito ng wasto? Ano ang salitang may salungguhit? Tama. Sumasayaw. Nagpapakita rin ito ng kilos o galaw. Muli nating basahin. Sina Jello at Les ay sumasayaw. Natatandaan mo pa ba ang mga salitang may salungguhit? Nanonood, naglalaro, at sumasayaw. Ang mga salitang ito ay salitang kilos o galaw.
Nagbabago ang anyo ng mga salita ayon sa panahunan. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Mayroon tayong tatlong panahunan o aspekto ng pandiwa. Number 1, ang nagdaan. Ginagamit ito kung naisagawa o natapos na ang kilos o aksyon. Halimbawa, bumili kahapon ang nanay ko ng isda sa palengke. Kailan ang nanay bumili ng isda sa palengke? Kahapon. Ito ang panahon kung kailan naganap ang kilos. Kalwa, nagpagupit si Cedric noong nakaraang linggo. Kailan siya nagpagupit? Noong nakaraang linggo. Ibig sabihin, natapos na niya ang kilos noong nakaraang linggo. Kalawang panahunan. Pangkasalukuyan. Ginagamit ito kung ginagawa o nangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Halimbawa, bumibili ngayon ang nanay ko ng isda sa palengke. Nagpapagupit si Cedric sa may labasan. Makikitang ang ngayon ang salitang nagpapahiwatig na ngayon pa lang nangyayari ang kilos. Ikatlong panahunan, panghinaharap. Ginagamit ito kung gagawin o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Halimbawa, bibili bukas ang nanay ko ng isda sa palengke. Magpapagupit si Cedric sa may labasan sa susunod na araw. Ang bukas at susunod na araw ay nagpapahiwatig na hindi pa nangyayari ang kilos. Ang salitang kahapon, noong nakaraang linggo, ngayon, bukas, sa susunod na araw ay mga pananda. Makatutulong ang mga ito upang matukoy mo kung kailan naganap ang kilos. Suriin mo ang mga pagbabagong naganap sa mga salitang kilos. Pangnagdaan, bumili. Pangkasalukuyan, bumibili. Panghinaharap, bibili. Gayun din ang salitang nagpagupit, nagpapagupit, magpapagupit. Mapapansin na nagkakaroon ng karagdagang mga letra na tinatawag na panlapi. Makikita ang mga ito na nakalimbag ng mas makapal. Upang magamit mo ang tamang anyo ng pandiwa o salitang kilos, kailangan mong kunin ang salitang ugat. Halimbawa, bumibili. Ang salitang ugat ay bili. Mula rito ay magdaragdag ka ng sa loob ng salita. Ito ay magiging bumili. Naganap na ang kilos. Bumibili, pangkasalukuyan. At bibili, panghinaharap. Matututunan mo ang mas malalim na pagpapaliwanag sa susunod na taon o baitang ng iyong pag-aaral. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang mga salitang kilos sa bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Pipili ka ng iyong sagot sa letter A at letter B. Una, naghugas ako ng pinggan kagabi. Ikalawa, namamalengke si nanay araw-araw. Ikatlo, bukas ay mamamasyal kami sa parke. Ikaapat, inayos ni Darren ang nasirang bakod. Ikalima, sasamahan ko mamaya si ate sa kanyang silid. Tingnan natin kung napili mo ng wasto ang mga salitang kilos. Ano ba ang iyong pinili sa unang bilang? Wasto, letter A, naghugas. Ikalawang bilang, letter A, namamalengke. Tama. Ikatlo, letter B, mamamasyal. Tama rin. Ikaapat, letter A, inayos. At ikalima, sasamahan. Wasto ang iyong mga kasagutan. Magaling!
Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng check kung ang may salungguhit ay salitang pananda ng panahunan. Lagyan naman ng X kung hindi ito pananda. Gawin ito sa iyong kwaderno. Basahin muna natin ang mga pangungusap. Maaari ka bang sumabay sa akin? Una, naghugas ako ng pinggan kagabi. Ikalawa, namamalengke si nanay araw-araw. Ikatlo, bukas ay mamamasyal kami sa parke. Ikaapat, inayos ni Darren ang nasirang bakod. At ikalima, sasamahan ko mamaya si ate sa kanyang silid. Ating iwasto ang iyong mga kasagutan. Una, kagabi. Tama. Ikalawa, araw-araw. Wasto. Ikatlo, bukas. Tama rin. Ikaapat, bakod. Mali. Hindi ito pananda. Ikalima, mamaya. Tama. Narito ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin ang tamang pandiwa sa loob ng panaklong. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Una, kahapon, puwang sila ng hip-hop. Letter A, sumayaw. Letter B, sumasayaw. Letter C, sasayaw. Ikalawa, bukas, puwang sila ng makabagong awitin. Letter A, kumanta. Letter B, kumakanta. Letter C, kakanta. Ikatlo, sa mga oras na ito, puwang si Rosel ng sine. Letter A, nanood. Letter B, nanonood. Letter C, manonood. Ikaapat, puwang ako ng regalo sa mga pulubi sa darating na kaarawan ko. Letter A, nagbigay. Letter B, nagbibigay. Letter C, magbibigay. Ikalima, puwang kami sa makalawa. Letter A, nagsimba. Letter B, nagsisimba. Letter C, magsisimba. Narito ang iyong mga kasagutan. Number 1, letter A, sumayaw. Wasto, may panandang kahapon. Ikalawa, letter C, kakanta. Ano ang pananda? Bukas. Ikatlo, letter B, nanonood. Ano ang pananda? Sa mga oras na ito. Ikaapat, magbibigay. Kailan magbibigay? Sa darating na kaarawan. Kalima, magsisimba. Kailan? Sa makalawa. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tukuyin kung ang salitang kilos ay letter A, pang nagdaan, letter B, pang kasalukuyan, o letter C, pang hinaharap. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Maaari ka bang sumabay sa akin sa pagbasa? Una, palagi akong nagsisipilyo bago matulog. Ikalawa, kahapon ay natapos kong sagutan ang mga gawain sa module. Ikatlo, maglalaro kami ng aking kapatid mamaya. Ikaapat, naglilinis naman ako ngayon ng bahay. At ikalima, naligo na ako kaninang umaga. Ating iwasto ang iyong gawain. Una, nagsisipilyo. Letter B, pangkasalukuyan. Wasto. Ikalawa, natapos. Letter A, pang nagdaan. Tama. Ikatlo, maglalaro. Letter B, pangkasalukuyan. Ito ba ay tama? Mali. Ang tamang sagot ay letter C, panghinaharap.
Ika-4, letter B, pangkasalukuyan, naglilinis. Tama. Ika-5, letter A, pangnagdaan, naligo. Pasto. Ngunit bago natin ipagpatuloy ay pakiclick ng subscribe kung bago ka pa lang at huwag kalimutang mag-like para updated ka sa mga videos ng ating mga aralin. Maraming salamat sa iyo. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang salitang kilos na iyong gagamitin upang maging angkop sa pangungusap. Gamiting gabay ang halimbawa sa unang bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ano ngayon ang isasagot ko sa tanong na ito? Ang salitang ugat ay sagot. Ika-2, puwang kahapon si Heidi ng maaga para magsimba. Ang salitang ugat ay bangon. Ika-3, bukas, puwang sila sa may talon. Ang salitang ugat ay pasyal. Ika-4, puwang ang Bulkang Taal noong Enero 2020. Ang salitang ugat ay putok. Ika-5, sa susunod na pasukan, puwang ko na uli ang paborito kong guro. Ang salitang ugat ay kita. Ilagay ang nawawalang letra sa puwang upang mabuo ang salita na kukumpleto sa kaisipan. Natutuhan mo sa araling ito ang pagtukoy at paggamit sa mga salitang kilos o puwang. Mayroon itong 3 panahunan: pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Matutukoy mo ang mga ito sa tulong ng mga panandang salita. References: Note number 31, Pivot 4A Learner's Material, MTV MLE 2, Quarters 3, Weeks 3 and 4. Sana'y nakatulong ang videong ito upang maunawaan mo ang ating aralin sa ika-3 at ika-4 na linggo. Muli, hangad ko ang iyong pagkatuto at pag-unlad. Thank you so much for listening and God bless us all.